Guys, once again, narito tayo at magbibigay ako ng komprehensibong session. Magsisimula tayo sa isang buong proyekto ng Kelping, detalyado ang bawat hakbang at anumang partikular na label o klasifikasyon na maingat kong inilalapat. Hindi ko lang ipapakita ang mga ito ng visual, kundi magbibigay din ako ng masinsinan at detalyadong pagpapaliwanag, nililinaw ang katwiran at kahalagahan sa likod ng bawat level. Tinitiyak ang kumpletong pag-unawa para sa lahat ng nanonood. Kaya una sa lahat gusto kong sabihin na ang video na ito ay hindi payo sa pananalapi. Gumagawa ako ng sarili kong pagsusuri dito, okay? Hindi ko inirerekomenda na mag-trade ka dahil napakadelikado ng pangangalakal. Ibinabahagi ko ang aking sariling pagsusuri dito. Sige, at kung hindi ka pa nakakasali sa aming official Telegram channel, siguradong makakasali ka doon. Makakakita ka rin ng maraming katulad na uri ng mahalagang nilalaman. Kaya guys, simulan na natin. Okay guys, ngayon tayo ay nasa GBP JPY currency chart. Maingat akong maglalagay ng mahahalagang antas dito. At ayon sa mga antas na iyon, susubukan naming epektibong kumuha ng kumikitang kalakalan. Okay guys, kaya naglagay ako ng isang level dito, isang level lang sa ngayon. Pula verde, pulang pattern. Talagang may malalaking pagkakataon kaya tiyak na pupunta tayo sa partikular na direksyong ito. Madiskarteng inilagay ang tatlong natatanging trade sa isang malinaw na pataas na paggalaw. Dahil eksaktong nangyayari dito ay hayaan akong magdagdag ng isa pang mahalagang bagay. Ang pinakamalaki at pinakamahalagang bagay dito ay ang critical na antas. Ang partikular na antas na ito ay tiyak na nasira dito. Pangkalahatan, ang merkado malinaw humahawak sa makabuluhang antas at pagkatapos gumagalaw pa itaas. Nangangahulugan iyon na aming pangalawang mahalagang antas ay ito, hayaan akong markahan ng puti upang maunawaan potensyal na breakout. Ang merkado gumagalaw pa itaas partikular na puntong ito. Kaya may makabuluhang breakout sa gitna, kung magbibigay ito ng malinaw na breakout dito, maraming mahahalagang bagay, maaayos. Bakit ganun ang kaso? Dahil ang merkado ay gustong pumunta sa aming nilalayo na direksyon. Ang merkado ay patuloy na gumagalaw pa itaas mula sa makabuluhang antas ng suporta. Pangalawa, nakakuha kami ng isa pang mahalagang impormasyon. Maaari mong kumpiyansa, sabihin makakatanggap kami ng malinaw na kumpirmasyon. Kaya naglagay tayo ng kalakalan, tama ba? Tulad ng malinaw mong nakikita, naglagay kami ng kalakalan dito at lahat ng tatlo sa aming mga kalakalan ay naging medyo kumikita. Bagamat una naming inilagay ang kalakalan dito sa 49%, tiyak na isaisip namin iyon sa susunod kaya puputulin ko ang partikular na bahaging iyon. Hindi ito 49% sa simula pa lang, kaya bawasan din natin iyon. Okay, kaya ngayon ay maingat nating tingnan ang isa pang chart tulad ng EuroH chart. Okay? Ang merkado mula sa partikular na antas na ito, ang aming merkado ay makabuluhang bumagsak pababa. Sige, pagkatapos tawagan ay hinawakan dito. Okay? Kaya markahan ko ito bilang eksaktong nakakaantig na antas. Ito ang magiging nakakaantig na antas. Kung pagsasamahin ko ito, lalagyan ng label dito. Kaya sa ngayon, kung naaabot ng market ang aming itinalagang label, gusto nitong hawakan ang particular na label na ito sa upside. Kaya't kung may makabuluhang breakout sa paligid ng lugar na ito, kung masira iyon, maaari tayong kumpiyansa na kumuha ng trade para sa pataas na direksyon din. Mas pipiliin namin ang pagbili ng mga trade. Kung ang merkado ay bumaba, maaari tayong maglagay ng higit pang mga kalakalan dahil malinaw na gustong umakyat ang merkado. Sa mahalagang antas na ito, ang tumpak na paraan na maingat kong minarkahan mula sa eksaktong antas na ito, ang merkado ay nasa upside. Ito ay hindi tiyak na ang merkado ay magbibigay ng isang makabuluhang pagbagsak dito kahit na maaari. Minsan hindi mo alam. Anumang hindi inaasahan ay maaaring mangyari sa dynamic na merkado. May pagkakataon na ang merkado ay maaaring bumaba, ngunit mas mataas ang posibilidad na ang merkado ay sa huli ay pataas. Kaya maaari nating isaalang-alang ang pagkuha ng higit pang mga trade. Sige guys, madiskarteng inilagay ko ang tatlo pang trade sa downside. Bagamat medyo naging peligroso ang mga bagay dito, kung ang aming dalawang trade sa upside ay hindi magiging kumikita, ang aming tatlong trade sa downside ay maaaring potensyal na kumikita. Yan ang eksaktong dahilan kung bakit meron kaming 5 natatanging trade. Okay, kung ang aming maingat na binalak na mga trade sa upside ay hindi nagpapatunay na kumikita, ang aming kaukulang mga trade sa downside ay talagang kumikita. Iyon ay higit sa lahat ang nangyari sa huli dahil napakalinaw at maliwanag na ang merkado ay patuloy na bumababa ngayon na nagpapakita ng isang makabuluhan at hindi maikakaila na pababang landas. Kaya okay guys, kaya ngayon tulad ng malinaw mong nakikita dito, ang aming EUR-USD market ay patuloy na umusad pa itaas na nagpapakita ng malakas na bullish trend. Kaya't maingat tayong magtakda ng isang makabuluhang antas dito, okay? Kaya't maaari mong obserbahan na ang aming dati ng itinatag na antas ay tiyak na tumawid dito. Kung may natatanging pulang kandila, ang kumpletong pagbabalik ay kumpleto dito. At pagkatapos nito, kung gusto nating maglagay ng trade para sa pataas na movement, magagawa natin iyon. Dahil sa pangkalahatan ay malinaw pataas ang umiiral na kalakaran.
Ngunit kung maingat nating titingnan ang gitna ng partikular na kandilang ito, tila dapat nating igiit ang pababang hakbang. Kaya pinindot ako para sa isang pababang kalakalan. Kung maingat nating titingnan ang partikular na kandilang ito ay isang makabuluhang nasirang kandila. Kung ang eksaktong midpoint ng nasirang kandila na iyon ay mananatiling malinaw sa itaas, may malakas na pagkakataon para sa pataas na kalakalan. Alit. Pero ang totoong nangyari talaga dito ay sa market na dito, we got a closing below that very level. Kaya nga talaga sabi ko mag-download dito kasi fake breakout ito. Kung gusto mong matukoy ang isang peking breakout, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay ito. Kahit ang isang berdeng kandila ay nagbibigay ng breakout, kung ang susunod na kandila ay magsasara sa itaas ng gitna ng berdeng kandila, may magandang pagkakataon na ang market ay babalik. Ngunit kung hindi ito masira mula roon, may posibilidad na mabaligtad ang merkado. At iyon ay maaari ring isang peking breakout. Kaya iyan ang eksaktong dahilan kung bakit madiskarteng inilagay namin ang tatlong trade na ito dito. And see, let's patiently wait guys, mga 5 segundo. Maghintay tayo, ito ay napaka kumikitang kalakalan. Kaya paano maingat inilalagay ang kalakalang ito? Sinabi na sa iyo na sa tuwing ang market ay nagbibigay ng makabuluhang breakout, kung ang market ay nananatili sa itaas ng mahalagang midpoint, may potensyal itong tumaas. Ngunit kung masira sa ibaba ng partikular na antas, isang pulang kandila ay maaaring mabuo. Iyon ang eksaktong nangyari dito. Huli nakakuha kami pagsasara partikular antas ito. Kahit berdeng kandila maaaring mabuo. Ngunit malinaw sinira mahalagang antas ito, mayroong malakas pagkakataon merkado maaaring mas mataas. Kung hindi man, kung masira pababa, ang merkado ay maaaring pumunta ng higit pa pababa. Sige guys, ngayon tungkol sa GBP-USD. Ang chart GBP-USD gumagalaw pataas. Ako, Dito, dadalhin ko ang Fibonacci retracement at pagkatapos subukan ito. dadalhin ko ito hanggang sa ibaba. Sige, ito ay nasa aming antas dito at dadalhin ko ito hanggang sa tuktok Sa antas na ito, sa antas na ito. okay, ngayon ay maaari na nating isaalang-alang. Hindi, Kung ayon sa antas na ito ay nagsasara pa sa downside dito, kaya maghihintay kami ng pag-download. Kung hindi, kung magbibigay ito ng isang malinaw na breakout sa upside, hihintayin natin ang kandilang ito na kumpirmahin na eksaktong ito ang midpoint na aking minarkahan sa gitna dito. kung ito ay nagbibigay ng pagsasara sa upside, At dahil dito ay bumubuo ng berdeng kandila, may pagkakataon sa pataas na paggalaw, ilagay kalakalan doon. Okay? Kung bumaba ng kaunti pa, gagawin ko, maglagay ng kalakalan. Makikita mo dito meron, naglagay ng 5 trade dito, lahat ay nasa pataas na direksyon. tingnan natin guys, ito ay tiyak na magiging isang berdeng kandila. Ngunit dito, gayon pa man, mayroon tayong ibang sitwasyon. Kahit ano pwedeng mangyari dito. Sige. Ngunit personal kong kinuha ang malaking panganib na ito dahil masidhi kong nararamdaman na ang merkado ay nagsara sa itaas ng aming mahalagang antas ng midpoint. Nagpapahiwatig ito ng malinaw na presensya ng mga aktibong mamimili. Ang mga dedikadong mamimili ay hindi pinapayagan ang merkado na bumaba ng malaki. Sa halip ay itinutulak ito pataas at ibinobomba ng malakas. Kaya't malinaw mong makikita tulad ng sinabi ko kanina, ang merkado ay talagang umakyat sa inaasahang paraan. Kahit mukhang may posibilidad na bumaba kami, ang malalakas na mamimili Maging aktibo. Kaya iyon ang eksaktong nangyari dito. Kumuha ako ng 5 trade sa kabuuan. matagumpay naming nailagay ang to at ang aming bakante ay 55. At Lahat ng trade na ipinapakita ay kasalukuyang kumikita. Bagamat nakikibahagi ako sa iba't ibang pamamaraan at diskarte sa pangangalakal, mahalagang tandaan na hindi ako patuloy na nagsasagawa ng kataas na dami ng kalakalan. Minsan iba ang approach ko, pero sa pangkalatan, kapag mayroon kaming sapat na pasensya at makakakuha ka ng magandang pagkakataon, maaari nating mag-trade. Dito ako kumuha ng trade. Maaring sa tingin mo ay iba-iba ang aking pag-trade at ayos lang. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo, ang video na ito hindi anumang uri ng panghuling payo. Ang pangangalakal ay hindi bagay kung saan yumaman ka sa gabi. Nangangailangan ito ng pagsasanay, dedikasyon at kailangan mong gumawa ng plano para mag-trade. diyan kailangan mo mahalaga at epektibong diskarte sa pamamahala pera. Dapat ka ring laging may malaking backup na pondo. Personal kong nagsasagawa ng mga kalkuladong panganib dahil mayroon akong mas maraming dolyar sa aking account sa pananalapi o iba pa. Kaya maaari akong lumabas sa isang posisyon at pagkatapos ay makipagsapalaran muli. Gayunpaman, kung mayroon ka lamang ng partikular na halaga, hindi mo maaaring ipagsapalaran ang buong halaga. Hindi ka pwedeng pumasok lahat. Maaari mong kunin muli ang halaga kung mayroon kang ibang balanse. Kaya mahalagang tandaan ang mahalagang puntong ito. Nakikibahagi ka sa pangangalakal, dapat gawin ng may wasto at maingat na pamamahala sa pera. At kung sasabihin mo mga komento, Kung binanggit mo sa section ng mga komento gusto mo ng maayos, detalyadong video sa pamamahala ng pera, gagawin ko ang video na para sa'yo.
Gayon din, mangyaring ipaalam sa akin kung ilang dolyar ang una mong sinimulan para mas maintindihan ko. Ipapaliwanag ko ang lahat, magdedeposito ng eksaktong parehong halaga ng mga dolyar at magsagawa ng mga trade sa harap mo para magabayan kita sa paraan. Muli, ang video na ito ay hindi payo sa pananalapi. Nagpapakita lang ako ng sarili kong diskarte at pagsusuri. Kaya guys, kung pinapanood mo ang video na ito ngayon at kung hindi ka pa sumali sa Telegram, Hindi ka sumali, pumunta gawin ito. guys, sumali sa Telegram. Ibinigay ko link sa paglalarawan. Mag-click at sumali sa Telegrama. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Bye!